Hello, Mystery. Magandang araw po sa inyo at sa lahat ng makakarinig ng liham kong ito. Una po sa lahat, gusto kong magpasalamat sa inyo, Mystery, gayon din sa mga tulad niyong nagbibigay ng libangan at kilabot sa aming mga tagapakinig. Malaking bagay po sa amin na makarinig ng mga kwentong katulad ng ginagawa ninyo habang kami po ay nagtatrabaho. Dahil dito, lumilipas ang araw ng kahit pagod ay nag-e-enjoy naman kami. Para bang mabilis at masaya ang takbo ng oras. Pero ang kwentong aking ibabahagi ko sa inyo ay hindi tungkol sa saya, kundi tungkol sa hidwaan at pagkasira ng tiwala. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Gloria. Ang kwentong ito ay nangyari ilang dekada na ang nakalipas, noong maliit pa lamang po ang aking anak. Mayroon po akong isang kaibigang naging katuwang ko mula pa noong high school. Ngunit mag-iiba ang ikot ng aming buhay at ang pagtingin namin sa isa't isa. Mystery, inyo po sanang pakinggan ang aking kwentong kababalaghan. Grabe, ang init sa labas. Ang aga-aga pa, ang lagkit-lagkit ko na. Oh Gloria, ito na nga pala yung bill ng kuryente. Nakasalubong ko yung taga-Meralco kanina. Salamat, pero Belen, medyo napapadalas na yung pagiging late mo ha. Ngayon, 40 minutes ka na naman late. Pasensya ka na. Yung anak ko kasi may sakit, kaya hindi ko magawang iwan. Yung asawa ko naman, nakatuwa nga lang, wala man lang pakialam. Ganun ba? Kawawa naman si Lester. Ito mga ekstrang gamot ni Polly. Magagamit mo para hindi ka na bumili. Naku, salamat Pero, Gloria, kailangan ko rin kasi siyang ipa-check up kung sakali. Baka pwedeng bumali, kahit 5,000 lang. 5,000? Ang laki naman. 2,000 lang yung maipapabali ko sa'yo. Sapat na siguro yun. Kasi diba, kakabali mo lang nung 1 linggo, di wala nang matitira sa sahod mo. Sige, salamat na rin. Pwede na yan. Nga pala, nasaan na si Polly? Hindi mo ba kasama ngayon? Nandyan lang sa loob ng kwarto, natutulog. Mamaya, aalis kami. Ganon ba? Sige, may customer na yata. Magpapariban siguro. Mystery, ang negosyo ko po ay isang salon sa isang lugar sa Pampanga na hindi ko na po babanggitin. Isa po sa tauhan ko si Belen noong nagsisimula pa lang at maliit pa lamang ang negosyo ko. Kalaunan, naging kaibigan ko na rin siya. May anak rin po ako, si Polly, na 6 na taong gulang noon. Tuwing umaga, hinahatid ko si Polly sa eskwelahan. 10:00 ng umaga ako nagbubukas ng salon. Bandang tanghali, sinusundo ko na siya at dinadala ko rin sa salon dahil wala pang magbabantay sa kanya. Ang asawa ko pong si Ronron ay isang foreman at madalas nasa trabaho. Bala ko pong patirahin sa bahay ang nakababata kong kapatid na nasa kabilang bayan upang mag-alaga kay Polly. Hinihintay ko lang siyang makatapos ng high school. Nang araw na yon, nabanggit ng guro ng anak ko na magkakaroon sila ng performance at kailangan niya ng costume. Itim na leotard at tela na may katutubong disenyo. Kaya nang dumating ang 3:00, ginising ko na si Polly para maisama sa palengke at maipasukat sa kanya ang mga kailangan. Mami, marami po ba tayong bibilin? Isa na lang anak ha, yung tela na lang. Wala kasing magandang design doon sa isang tindahan eh. Bakit? Pagod ka na ba?
Hindi naman po. Pero uhaw po ako. Ah, ganun ba? Sige, halika. Bibili tayo ng tubig mo. Habang naglalakad kami at abala akong tumitingin sa bahagi ng palengke na may mga tindang tubig at palamig, bigla akong nabangga ng isang tao. Aray! Pasensya ka na ha, hindi kita napansin. Gloria? Ikaw pala, Anita. Misteri. Nakasalubong ko sa palengke ang isang taong matagal ko nang hindi nakikita at nakakausap. Mag-aapat na taon na. Isa siyang malapit na kaibigan noon. High school pa lamang ako. Siya ang kasama ko sa lahat ng bagay. Kahit sa mga pangarap, parehas kami. Sa katunayan nga, ang salon ko ay dalawa talaga kaming nagplano. Siya ang unang tumulong sa akin para mabuo ito. Pero marami akong nalaman tungkol sa kanya, lalo na ang mga sinabi niya laban sa akin na hindi ko matanggap. Sobrang sakit, lalo na't galing sa kanya na lubos kong pinagkakatiwalaan. Kamusta ka na, Gloria? Yan na ba ang anak mong si Polly? Nakangiting tanong niya. Ang totoo, Misteri, hindi ko alam kung totoo yung ngiti niya o kaplastikan lang. Dahil mula nang mangyari yung away namin, nahirapan na akong makita sa kanyang mga mata kung may katotohanan ba o pawang pagpapanggap lang. Oo, Anita, ito na si Polly. Polly, magmano ka sa ninang mo. Mano po, Ninang? Hello, inaanak. Ang laki-laki mo na at ang cute-cute mo pa. Gloria, may mga ibibigay akong regalo kay Polly. Magkita tayo sa susunod sige, kailangan na naming umalis eh. Nauuhaw na kasi si Polly. O siya, sige, mag-ingat kayo. Ang totoo, Misteri, kahit naiilang ako sa unang pag-uusap ulit namin ni Anita, aaminin kong na-miss ko po talaga siya. Napakasaya kasi namin noon at halos lahat ng bagay ay pinagkakasunduan namin. Hindi na nga kami mapaghiwalay noon at kahit ang asawa ko medyo nagselos na rin dahil sa sobrang close namin. Pero naiintindihan naman niya yon at natatawa na lang, kaya hindi rin siya makapaniwala nang nagkagalit kaming dalawa. Pero nakaramdam ako ng saya kahit papano nung makita ko siya. Yung galit na naramdaman ko noon, parang hindi ko na gaanong naramdaman ngayon. Medyo magaan na ang pakiramdam ko at nakita ko rin na parang maayos na rin siya ngayon. Kaya naman bumalik ako sa salon na masaya. Mami, kailan po ibibigay ni Ninang yung gift niya sa akin? Tanong ng anak ko habang nasa salon kami. Nag-i-inventory ako noon kaya nagulat ako sa biglaang tanong ng bata. Pag hindi na busy si Mami, anak. Narinig naman yun ni Belen at agad siyang nagtanong. Sinong ninang yon, Gloria? May iba pa ba siyang ninang? Nakita namin si Anita sa palengke. Nakasalubong namin. Anita? As in, yung traidor? Shh! Huwag ka nga maingay dyan. Marinig ka ng bata. Di ba kasi totoo naman? Teka, anong nangyari? Anong sabi? Inaway ka ba? Hindi naman niya ako inaway. Ang totoo nga ay maaliwalas siya. Binati niya pa nga ako at sabi niya magkita daw kami dahil may regalo siya kay Polly. Naniwala ka naman. Alam mo naman na doble kara yan. Sa harap mo mabait, pero sa likod mo, bruhilda. Grabe ka naman. Alam mo, mabait naman yun noon. Magiging kaibigan ko ba yun kung hindi? Kaso nga, sumobra yung inggit sa'yo. Ano na balak mo? Makikipagbati ka ng ganon-ganon na lang. Ang totoo, parang gusto ko na nga rin makipag-ayos. Kasi ayoko na rin ng may samahan ng loob. Gusto ko na lang walang kaaway. Seryoso?
Paano kung gawin niya ulit yung dati? Syempre, may boundaries na ako ngayon. Hindi na katulad ng dati na todo yung tiwala ko. Ikaw ang bahala. Basta ako, binabalaan lang kita. Wala akong tiwala sa kanya. Napaisip rin naman ako sa sinabi ni Belen. Misteri, may punto po siya. Lalo na't nasaksihan niya ang hidwaan naming dalawa ni Anita. Alam niya ang punot dulo ng away namin, kaya naiintindihan ko kung bakit nagdududa siya. Lumipas ang 2 araw. Pagdating ko sa salon, nadatnan kong nagbubukas na si Belen kasama ang isa pa naming tauhan na si JJ, isang baklang masayahin at laging maingay tuwing umaga. Nang makita ako ni Belen, agad siyang lumapit at may iniabot sa akin, isang paper bag na medyo mabigat at punong-puno. Nang silipin ko ang laman, nakita kong may box ng tsokolate, isang jacket na pambata, ilang mga damit, isang maliit na bag at mga laruan. Gloria, ito pinapabigay ni Anita. Dumaan siya rito kahapon nung nag-closing kami. Di ba maaga kang umuwi kaya hindi ka na niya naabutan? Para daw yan kay Polly. Nagtatalawang isip nga ako kung tatanggapin ko. Ganun ba? Salamat Hindi ko akalaing tototohanin niya talaga yung sinabi niya na may regalo siya kay Polly. Mukhang gusto ulit pamasok sa buhay mo ang babaeng yan. Baka nakakalimutan mo. Sobra kang nasaktan nung huling nangyari yan sa'yo. Anong balak mo? Kung wala naman siyang gagawing masama, di hayaan na lang natin. Ang tinutukoy po ni Belen ay ang hidwa ang nangyari sa amin ni Anita. Ilang taon na ang nakalilipas. Nalaman ko po kasi noon na marami siyang masasakit na sinabi sa likuran ko. Isa sa pinakamasakit ay ang sinabi niyang hindi naman daw talaga ako magkakaanak kung hindi lang naawa sa akin ang asawa ko na si Ronron. Utu-utu lamang daw ito at napilitan lang magpakasal sa akin. Sa aming 2 misteri, ako yung unang nag-asawa at nagkaanak. Akala ko noon, masaya siya para sa akin. Totoong masaya. Suportado niya pa nga ako noong panahong mag-boyfriend pa lang kami ni Ronron. At nang magkaanak kami, siya ang una kong pinili para maging ninang ni Polly. Pero isang araw, nalaman ko mula sa ibang tao na naghahanap na pala siya ng pwesto para sa sarili niyang salon. At hindi lang yun, marami siyang sinabi laban sa akin na hindi ko naman daw talaga kaya ang magnegosyo, na hindi ako marunong makisama at iba pang masasakit na salita. Pero siya pa ang nagalit. Sinabihan pa akong hindi ako tunay na kaibigan at wala daw siyang pakialam sa salon. Isaksak ko daw sa baga ko. Habang naaalala ko ang lahat ng yun, hindi ko maiwasang muling makaramdam ng bigat sa dibdib. Hindi ko inakalang sa ganoong paraan matatapos ang matagal na panahong pagkakaibigan namin. Minsan, nangarap pa nga kami na pagtanda namin, sabay kaming pupunta sa negosyo, sabay kaming magpapalaki ng anak, at lahat ng mga pagsubok ay sabay naming haharapin. Pero maagang natuldukan yun. Pagkasundo ko kay Polly mula sa school, dinala ko siya agad sa salon. Inabot ko sa kanya ang paper bag na may mga regalo mula kay Anita. Kahit pa may sama ako ng loob sa dati kong kaibigan, ayoko namang idamay si Polly sa hidwaang hindi naman niya nauunawaan. Wow, Mommy! Ito po yung gift ni Ninang? Yes, baby. Ang dami, diba? You like them ba? Yes, Mommy. I love the toys. Can I eat the chocolate na po? Konti lang Huwag mong ubusin kasi bad yan sa tummy mo pag sobrang dami, okay? Yes, Mommy. Masaya siyang naupo sa maliit na sulok ng salon kung saan laging nakaset up ang kanyang laruan.
Binuksan niya agad ang tsokolate at masayang-masayang nilalaro ang bago niyang mga laruan. Sa tagpong yun, habang pinagmamasdan kong masaya yung anak ko, kahit papano, nabawasan ang nararamdaman kong sama ng loob kay Anita. Hindi ko pa alam kung anong susunod, pero sa sandaling yun, pinili kong pakinggan ang bahagi ng puso ko na handa nang magpatawad. Nang gabing yun, sumubok akong mag-text sa numerong nakasave pa sa cellphone ko. Ito po ang huling numerong ginamit ni Anita noon at hindi ako sigurado kung ito pa rin ang gamit niya hanggang ngayon. Nang panahong yon, Mystery, hindi pa uso ang social media o mga online chat. Wala pang Messenger, walang Viber. Tanging text message, tawag sa cellphone o landline lang ang pangunahing paraan ng komunikasyon. Ang simpleng mensahe ko lang, "Good PM, Anita. Salamat sa mga padalang regalo mo para kay Polly." Lumipas ang 30 minutos at hindi na ako umaasang makakatanggap pa ng sagot. Baka nga nagpalit na siya ng numero o baka ayaw na niya talagang makipag-ugnayan. Pero biglang may pumasok na mensahe at halos mapahinto ako sa paghinga habang binabasa ko ang mensahe niya. "Walang anuman. Matagal ko nang gustong ibigay yun pero nagdadalawang isip ako. Baka kasi galit ka pa rin sa akin. Ako kasi, matagal ko nang gustong magkaayos tayo. Kinalimutan ko na ang nangyari noon pero natatakot akong tanggihan mo ako." Ang tagal kong nakatitig sa screen. Paulit-ulit kong binasa ang mensahe habang hinahayaang lamunin ako ng mga alaala. Totoo, matagal na po yun. Pero nandun pa rin yung kurot, lalo na kapag naiisip ko yung masasakit na salitang sinabi niya. Pero hindi ko rin po maikakaila, Mystery. Sobrang gumaan ang loob ko. Parang nawala yung bigat na matagal ko nang bitbit, lalo na nung makita ko siyang muli sa palengke. Habang nakahiga kami ni Ronron at naghahanda ng matulog, hindi po ako mapakali, kaya tinanong ko siya. "Babe, di ba nabanggit ko sa'yo nakasalubong ko si Anita? Kanina, nagbigay naman siya ng mga gamit at laruan kay Polly. Ano sa tingin mo? Sincere kaya siya?" "Ewan ko, babe. Siguro. Ang totoo niyan, nagulat din talaga ako dati nung nag-away kayo. Kasi kahit papano, nakilala ko rin naman yan nun eh. Mabait naman yan. Parang kapatid mo nga siya, di ba?" "Kung nagulat ka, paano pa kaya ako? Halos kalahati ng buhay ko, siya yung kasama ko. Mas close pa nga kami nun kaysa sa sarili kong kapatid, di ba? Tapos malalaman ko may galit pala siya sa akin." Kung ready ka nang makipag-ayos sa kanya, wala namang masama ron. Basta mag-iingat ka na lang palagi. Huwag ka agad magtitiwala ng lubos. Tama ang asawa ko, Mystery. Hindi naman masama ang magpatawad. Pero ngayon, mas magiging maingat na ako. Alam ko namang naging malapit din si Anita kay Ronron noon. 4 na taon kaming magkarelasyon bago kami nagpakasal at pagkaraan ng 1 taon, dumating si Polly sa buhay namin. Minsan nga, si Ronron pa ang tumutulong noon na ireto si Anita sa mga kaibigan niyang lalaki. Gusto kasi namin na magkaroon na rin siya ng boyfriend. Habang nag-uusap kami ni Ronron at inaalala ang nakaraan, nakahiga na kaming dalawa sa kama. Si Polly na natutulog sa pagitan namin, medyo pabiling-biling, parang hindi mapakali. Noong una, napatahimik kaming mag-asawa. Baka nagigising kasi siya dahil sa kwentuhan namin. Pero may kakaibang ingit siya at mga kilos na parang may iniinda. "Mami, Daddy, sakit po ng tummy ko." Napabangon agad kami ni Ronron. Dali-dali akong kumuha ng maligamgam na tubig at pinainom ito sa kanya. Pinahiran ko rin siya ng Vicks sa tiyan at likod, baka namumulikat o kinakabag lang.
Pero ilang minuto pa lang ang lumipas, namimilipit na siya sa sakit, napapahawak sa tiyan habang umiiyak. Nagkatinginan kami ni Ronron, parehong kabado. Hindi na kami nag-aksaya ng oras at agad na naming binihisan si Polly at dinala sa emergency room. Matapos ang ilang tests, wala naman silang nakitang seryosong problema kay Polly. Nakahinga kami ng kaunti nang marinig yun. Sa wakas, nakatulog na rin siya at ayon po sa doktor, posibleng gas pain lang iyon o baka may nakain siyang may bakterya. Kailangan lang daw siyang i-monitor ng mabuti at binigyan kami ng pain reliever para sa kanya. Inuwi na namin siya agad pero kitang-kita sa mukha niya ang panghihina, namumutla, matamlay at halos ayaw nang magsalita. Kinakabahan ako na baka kailangan pa niyang ma-admit pero tiniyak naman ng doktor na sa ngayon ay ligtas siya at walang indikasyon ng malalang sakit. Kinabukasan misteri, hindi ko inaasahan ang sasalubong sa aking pagising. Pagdilat ng mga mata ko, una kong hinanap si Polly sa tabi ko. Pero halos mapatayo ako nang makita ko siya. Punong-puno ng mga butlig o kulugo ang kanyang muka at katawan. Wala naman siyang lagnat, pero maputla ang balat at halatang malalim ang mata. Halos hindi ko siya makilala. Babe, si Polly, tingnan mo siya. Agad kong ginising si Ronron, napuyat pa mula sa pag-aasikaso kagabi. Pagkakita niya sa anak namin, natulala siya at halos nanlumo. Sa loob lang ng ilang oras, ganito na agad ang itsura ni Polly. Hindi namin alam kung ito'y bulutong, tigdas o ibang sakit. Pero hindi kami nag-atubili. Dinala ulit namin siya sa ospital. Dahil sa kalagayan ni Polly, hindi na ako nakapunta sa salon. Agad kong tinawagan si Belen at sinabi kong siya na muna ang bahalang magbukas at mag-asikaso ng lahat. Ano bang kinain ni Polly? Saan ba siya nagpunta? Baka may nakahawa sa kanya, hindi kaya? Sa eskwelahan at salon lang naman kami galing eh. Wala naman siyang ibang pinuntahan na hindi ako kasama. Pati sa pagkain, lahat naman ang kinain ko, kinain niya rin. Teka. Oh, bakit? Ano yun? Bigla kong naalala ang tsokolating binigay ni Anita. Napahinto ako saglit. May kinalaman kaya yun sa nangyari sa anak ko? Hindi ako nagdalawang isip. Agad akong umuwi at iniwan muna si Ronron sa ospital kasama ang bata. Kailangan kong i-check ang tsokolate kung expired na ba ito. Kukuha rin ako ng mga gamit ni Polly para kung sakaling kailanganin siyang i-admit ay may dala na kami. Pagdating ko sa bahay, dumiretso ako sa ref at hinanap ang tsokolate. Binuklat ko agad ang pakete. Hinanap ang expiration date at doon ko nakita na hindi pa naman to expired. Pero kahit ganun, hindi pa rin ako mapakali. Hindi normal ang itsura ng mga butlig o kulugo ni Polly. Ang sabi pa ng doktor, hindi ito kahawig ng karaniwang bulutong o tigdas. Posible raw na skin asthma ito, pero kailangan pa niyang dumaan sa iba pang lab test para makasiguro. Kinabukasan ng hapon, nailabas na rin namin si Polly mula sa ospital. Medyo sumigla naman siya at may gana na ulit kumain. Kahit papano, nabawasan na ang kaba naming mag-asawa. Sa loob ng ilang araw na walang tulog, pakiramdam ko ngayon lang kami nakahinga kahit konti. Agad naman kaming dumiretso sa salon pagkatapos dahil kailangan ko na ring bisitahin at kamustahin si Belen. Pagdating ko roon, naabutan kong maraming customer at abala sa trabaho ang mga staff. Natuwa naman ako sa nakita ko dahil maayos at masigla ang takbo ng salon kahit wala ako.
Pero habang unti-unti palang bumabalik sa normal ang lahat, muli na namang sinubok ang lakas ng loob ko. Si Polly Misteri bigla na lang nagsuka sa gitna ng salon. Napatigil ang lahat, lumingon ang mga tao at halos himatayin ako sa nakita ko. Ang isinuka niya, kulay berde, makapal at malapot. May pula-pulang halo na hindi ko alam kung dugo ba o kung ano. Pero ang higit na kinilabutan ako, may laman yun na tila matatabang uod. Gumagalaw-galaw pa habang gumagapang sa sahig. Matapos nun, bumagsak ang katawan ni Polly. Nawalan nito ng malay at lalo akong napasigaw sa sobrang kaba. Agad akong tumawag kay Ronron. Nakakauwi lang noon sa bahay para pakainin ng mga aso namin. Babe, si Polly, nagsuka siya. Hindi normal yung suka niya eh. Kulay berde. Basta, pumunta ka na dito. Dadali natin siya sa ospital. Habang halos nagpapanik attack na ako, lumapit ang isa naming tauhan na si JJ. Maputla ang mukha niya at halatang nag-aalangan kung sasabihin ba ang iniisip niya. Ate Gloria, baka hindi ospital ang kailangan ni Polly. Hindi yan ordinaryong suka. Anong ibig mong sabihin, JJ? Ate, para po atang nakulam si Polly. Ano? Anong kulam? Paano mangyayari yun? Ang bata-bata pa nito. Sumingit naman si Belen na halatang nag-aalala na rin noon. Oo, Gloria. Mukhang tama si JJ. Ganyan din ang nangyari noon sa pinsan ko. Nagsimula lang sa sakit ng tiyan. Tapos, kung ano-ano na ang lumabas sa katawan. Nagsuka rin siya ng mabahong berdeng likido. May mga gumagalaw na insekto. Napalunok ako ng laway. Namamanhid ang bato ko sa takot at pangamba. Kung ganun, anong dapat kong gawin? Saan ko siya dapat dalhin? Baka kailangan mo na siyang dalhin sa albularyo. Gloria, may nakaaway ka ba kamakailan lang? O si Polly? Ako? Wala naman. Alam niyo yan, nandito lang naman ako. At saka, bihira naman akong makihalubilo sa buhay. Pero bigla akong napahinto noon. May ideya sa isip ko, pero hindi ko mapagtanto. Tinignan ko si Polly, nanlalambot, walang malay sa bisig ko. Hindi ko alam kung magagalit ako, matatakot, o magmamakaawa sa kahit sinong pwedeng tumulong. Wala akong kilalang albularyo. Paano na yung anak ko? Ate, may kilala po akong albularyo. Medyo kilala ho siya sa lugar namin. Pero hindi ko masasabi kung ganun kagaling. Sige, JJ. Samahan mo ko. Puntahan na natin siya ngayon. Sige, Gloria. Sasama rin ako. Hindi kita pababayaan. At yun nga, Misteri. Pagdating ni Ronron, tumakbo na agad kami palabas ng salon. Hindi na mahalaga kung anong itsura namin sa harap ng mga tao. Sa sandaling yon, iisa lang ang nasa isip ko. Mailigtas ang anak ko kahit saan pa ako dalhin ng pagkakataon. Dumaan kami sa isang masukal na baryo at doon ang tirahan ng albularyong kakilala ni JJ. Nag-aalangan naman si Ronron kung tama ang naging desisyon ko. Wala na rin siyang nagawa kundi sumama. Maging siya mismo, Misteri, hindi makapaniwala sa nakita niyang isinuka ng anak namin. Isang babae ang nakikita kong may gawa nito. Malalim at matagal na ang galit niya sa'yo at nadamay lang ang anak mo. Pero hanggang dun lang ang nakikita ko. Masyado siyang magaling magtago ng pagkakakilanlan. Pagkarinig ko noon,
Iisa lang ang agad na pumasok sa isip ko. Si Anita. Nagsimula lang naman misteri ang lahat nang muling dumating siya sa buhay namin. Hindi ko man siya gustong pagdudahan, pero ang kutob ko, palakas ng palakas. Isa lang ang naisip kong posibleng gumawa nito, yung kaibigan ko dati. Kamakailan lang, nakasalubong ko ulit siya matapos ang ilang taon na hindi namin pag-uusap. Tapos, ayun, nagsimula na ang lahat. Si Anita ba yan, Gloria? Mula nang ikwento mo siya sa akin, talagang may duda na ako sa kanya eh. Sabi ko naman sa'yo, iwasan mo na siya. Gloria, kung siya nga ang may gawa, mas makakabuti kung kausapin mo siya. Makipag-ayos nga. Hindi makakabuti sa bata ang ganitong hirap, lalo pat mahina pa ang katawan niya. Gawin mo ang lahat para kumbinsin siyang itigil na to. Habang binabantayan nila si Polly at patuloy na ginagamot ni Kabugel, lumabas muna ako. Hindi ko na kayang manatili sa loob habang puno ng galit at pangamba ang dibdib ko. Nanginginig ako sa galit, Misteri, at sa loob-loob ko, hindi ko na alam kung anong mas mabigat, ang takot ko o ang puot ko sa taong minsan kong pinagkatiwalaan. Agad kong binuksan ang cellphone ko at tinawagan si Anita. Nanginginig ang kamay ko na nagdadial sa numero niya. At nang marinig ko ang boses niya, parang may sumiklab sa loob ko. Hello, Anita? Hello, Gloria. Napatawag ka. Nagtataka ka pa kung bakit ako tumawag? Anong ginawa mo sa anak ko? Anong kasalanan niya sa'yo, ha? Kung galit ka sa akin, ako na lang ang pahirapan mo. Huwag ang inosente kong anak. Hindi ko alam ang sinasabi mo, Gloria. Hindi mo alam? Huwag ka nang magmaang-maangan. Ikaw lang ang may dahilan para gawin to. Palibhasa, hanggang ngayon malungkot pa rin yung buhay mo. Wala pa sigurong nagmamahal sa'yo, no? Naiinggit ka pa rin sa akin dahil may asawa't anak na ako. Teka, Gloria. Maghinay-hinay ka sa mga sinasabi mo. Baka gusto mong... Ano? Baka gusto kong ano? Ako na lang ang kulamin mo. Huwag ang anak ko. Sa akin ka naman galit, di ba? Hindi ko na malayan. Lumalakas na pala ang boses ko. Narinig na ako ng mga kasama namin sa loob at agad lumabas si Ronron. Hindi niya ako pinatapos sa mga sinasabi ko. Inagaw niya ang cellphone mula sa akin. Babe, anong ginagawa mo? Hindi mo ba alam na baka lalo lang mapahamak si Polly sa mga sinasabi mo? At doon lamang po ako natauhan. Misteri, kinain ako ng sarili kong galit. Hindi ko naisip na baka lalong magalit sa akin si Anita at baka nga mas matindi pa ang gawin niya sa anak ko dahil sa ginawa ko at sinabi sa kanya. Kinuha ni Ronron ang cellphone at siya na ang nakipag-usap kay Anita. Habang hawak ang telepono, kita sa mukha niya ang pagmamakaawa. Hello, Anita. Ako na nakikiusap sa'yo. Itigil mo na yung ginagawa mo kay Polly. Parang awa mo na. Bata pa siya. Wala siyang kinalaman sa alitan yun ni Gloria. Hello? Anita? Hello? Tumingin siya sa akin at napabuntong hininga. Naputol na pala ang tawag. Napaluhod ako sa lupa noon, Misteri. Wala na akong pakialam kung marumi man yun. Kung may damo, putik o batong tumutusok sa tuhod ko. Ang tanging nagawa ko lang ay humagulgol. Kinabukasan, inuwi namin si Polly. Ayon kay Kabugel, habang hindi pa matindi ang nangyayari sa anak ko,
dapat ko raw samantalahin ang pagkakataon na kausapin at makipag-ayos sa iniisip naming salarin sa pangungulam. Malakas daw ito at mukhang sanay na, kaya hindi siya sigurado kung kakayanin pa niya kung sakaling magbalik ang kulam. Kailangan kong kausapin si Anita. Makikipagkita ako sa kanya. Ako nakakausap kay Anita. Mas mabuti pa kung hindi na muna kayo magharap. Pero babe, gusto kong magkaliwanagan na kami. Kung hindi namin tatapusin yung sa aming dalawa, baka maulit lang to. Please. Tumawag si Ronron kay Anita noong ding oras na yon. Pumayag itong magkita kami sa isang restaurant. Nangako naman ako sa asawa ko na hindi ako magpapaapekto sa aking emosyon dahil baka iyon pa ang ikapahamak ng anak namin. Ronron, Gloria, ano ba yung sinasabi niyo? Hindi ko maintindihan. Hanggang ngayon wala pa ring malay si Polly. Kung mayroon mang hindi pagkakaunawaan sa inyo ni Gloria, sana wag mo nang idamay ang bata. Nakikiusap ako sa iyo, Anita, bilang dati mong kaibigan. Pero ano ang kinalaman ko sa nangyari kay Polly? Bakit ako? Alam kong galit ka sa akin, Anita. Hindi ko alam kung saan ang gagaling yung puot na yan sa puso mo. Pero ako na lang, wag si Polly. Hindi niya deserve makaranas ng ganitong hirap. Lalo na yung kulam. Pinilit kong huwag magalit at makipag-usap ng maayos kay Anita. Nakita kong natulala siya nang banggitin ko ang salitang yun. Kulam? Ako? Gloria, alam mong hindi ako mangkukulam. O kahit kailan, hindi ako gagawa ng ganyan. Kahit kanino, lalo na sa inaanak ko. Hindi ko alam at hindi ko rin lubos maisip, Anita eh. Pero simula nang makasalubong ka namin, simula nang bigyan mo siya ng regalo, doon lang nagsimula ang lahat eh. Binigyan ko siya ng regalo dahil inaanak ko siya at gusto ko rin siyang pasayahin, hindi para kulamin. Gloria, Ronron, alam ko ang pakiramdam ng kinukulam. Naranasan ko na yan dati, kaya hindi ko magagawa yun kahit kanino, lalo na sa bata. Kung ganun, sino ang gagawa nun sa anak namin? May kilala akong magaling na albularyo. Siya ang gumamot sa akin noon. Ipapakilala ko siya sa inyo. Siguradong mapapagaling niya si Polly. Anita, hanggang ngayon ba nagmamaang-maangan ka pa rin? Bakit hindi mo na lang aminin na ikaw ang gumawa? Tatanggapin ko naman eh. Kung gusto mo, luluhod ako sa harap mo para patawarin mo lang at pagalingin mo ang anak ko. Pero bakit nagde-deny ka pa rin? Ayaw mo bang tulungan yung inaanak mo? Nasa sayo yan, Gloria, kung ayaw mo akong paniwalaan. Sa ating dalawa, mukhang ikaw ang may galit pa rin sa akin hanggang ngayon. Dahil hanggang ngayon, wala kang tiwala. Hello? Belen? Talaga? Gising na si Polly? Sige, babalik na kami dyan. Nang malaman naming nagising na si Polly, agad kaming bumalik sa bahay at naiwan si Anita mag-isa sa lamesa. Akala namin ay magiging maayos ang lagay ng anak namin, pero pagdating namin, sobrang nanlalata pa rin si Polly. May lumalabas pang malaking pigsa sa katawan niya. Hindi ko alam kung dapat ko ba siyang itakbo sa ospital. Albularyo, doktor, kahit sino, kahit saan, gagawin ko para lang gumaling siya. Nang gabing yon, dumaan muna ako sa salon para kuhanin ang mga gamit ko. Ang totoo niyan, ilang araw ko na kasing napabayaan ang salon. Madalas kasama ko rin si Belen at iniwan ko lang sa ilang staff ang pag-aasikaso ng salon. Pagpasok ko, normal naman ang lahat. May iilang customer na nagpapagupit at nagpapaayos ng kanilang buhok. Tumungo ako sa desk at nagbilang ng perang nasa kaha. Inayos ko na rin ang ilang mga resibo.
At dahil makalat, niligpit ko ng mabilisan ang mga yon. Tumungo ako sa storage room para ibalik ang ilang gamit na naiwan. Nang palabas na ako sa maliit na kwarto, napukaw ang atensyon ko sa isang maliit na bag. Pamilyar ito sa akin, pero nagtaka ako kung bakit naroon iyon sa sulok. Kaya naman lumapit ako upang tingnan ang laman nito. Baka kasi may mahalagang gamit na naiwan lang. Pagbukas ko, nakita ko sa loob ang ilang mga papel at halo-halong gamit. At napukaw ang atensyon ko sa isang telang itim na nakabalot sa isang bagay. Pagbukas ko nito, ang laman nito, Misteri, ay kaparehas ng tsokolate na katulad ng binigay ni Anita sa anak ko. Magkamukhang magkamukha ito, maliban lang sa ito ay nakabalot sa itim na tela at may kasama ring mga halo-halong maliliit na sanga, batong parang jolen at mga kung ano-anong dahon. Kinuha ko ito at itinago sa aking bag. Malalim na malalim ang diwa ko habang iniisip kung paano ito napunta roon. Tulala na ako, tipong may kumakausap na pala sa akin sa daan pero hindi ko agad namamalayan. Bumalik ako sa bahay at kinausap ang asawa ko. Babe, mag-ayos ka na. Aalis tayo. Ha? As in ngayon na? Saan naman natin dadalhin si Polly? Basta, ako na yung bahala. Pag may nagtanong sa'yo, sabihin mong ipapadoktor natin siya. Basta tayo lang dalawa ha, maliwanag? Tumango naman ito at sumang-ayon. Kahit halata sa kanya ang pagtataka sa plano ko. Habang nasa kotse kami, hindi na napigilan ni Ronron na magtanong. Ano ba talaga nangyayari, babe? Saan ba natin dadali ng bata? Hindi ko siya agad nasagot dahil kasalukuyan akong tumatawag noon sa cellphone ko. Hello, Anita? Oo, ako nga ito. Maaari mo ba kaming samahan sa sinasabi mong magaling na albularyo? Sige, susunduin ka namin ngayon sa bayan. Bakit biglang nagbagong isip mo? May gusto lang akong siguraduhin at alamin. Seryosong-seryoso ako noon at alam kong gusto na rin ni Ronron na matapos na ang lahat para gumaling na sa wakas ang anak namin. Kaya agad na lang niya akong sinunod at hindi na kumontra pa. Habang nasa biyahe, ramdam ko ang kabog ng dibdib ko at hindi ako sigurado kung tama ba ang ginagawa ko. Pero Misteri, lalong tumitindi ang kutob ko at kailangan ko ng kasagutan bago pa mahuli ang lahat. May kalayuan pa ay nakita ko na agad si Anita na nakatayo at nag-aabang sa aming pagdating. Nasa likod ako ng kotse nakaupo noon, katabi si Polly sa loob ng sasakyan. Huminto kami sa tapat ni Anita at sinenyasan ko siya na sa harap na lang sumakay katabi ni Ronron. Pagsakay niya, napalingon siya sa akin at sunod ay kay Polly. Nakita ko ang pag-aalala sa mukha niya. Kailangan na nating makapunta kay Tatang Jeronimo. Ron, ituturo ko ang daan sa'yo. Matapos ang mahigit 2 oras na biyahe, nakarating kami sa kinaroroonan ng bahay ni Tatang Jeronimo. Agad naming nakita ang mga taong naghihintay sa kanyang panggagamot. Iba't ibang klase ng tao, matatanda, bata, mayaman o mahirap. Pagbaba namin ng sasakyan, nauna si Anita na pumasok at kinausap ang isang babaeng tila nag-aasikaso sa mga pasyente. Maya-maya, sinenyasan kami ni Anita na ipasok na namin si Polly sa loob. Pagpasok namin, nakita namin ang isang matandang lalaki na mahaba ang buhok at may mahaba ring balbas.
Payat siya, ngunit matikas pa ang datingan. Bulag ang isang mata, ngunit may kakaiba siyang tingin. Parang sa bawat titig niya, Misteri, nakikita niya ang tunay mong pagkatao. Mabuti at dinala niyo agad ang bata rito. Ihiga niyo siya at titignan ko siya. Misteri, sa loob, may kandila sa gitna, platito ng tubig, asin at isang pirasong tawas. Sinindihan ni Tatang Jeronimo ang kandila. Tahimik lang ang lahat. Huwag kayong kikibo. Utos niya. Ipinainit niya ang tawas sa apoy. Kumaluskos ang maliit na kawali habang unti-unting natutunaw ang bato. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang ibinuhos ang tunaw na tawas sa malamig na tubig. Bumuo ito ng hugis. Isang muka, Misteri. Isang mukhang nakangisi, may mga matatalim na mata at kulot na buhok. Napaatras ako at kinilabutan sa nakita ko. Si Tatang Jeronimo seryoso pa rin. Patuloy sa pagbubulong ng orasyon habang pinapagpaga ng dahon ng bayabas si Polly. Maya-maya, mahigpit niyang hinawakan ang kamay ng anak ko. Pinikit niya ang kanyang mga mata, tila nakikinig hindi sa tunog kundi sa alon ng kaluluwa. At bigla, hinawakan niya din ang kamay ko at doon ako mas lalong kinilabutan. Pagkatapos ng ilang saglit, bumuntong hininga siya ng malalim. Ang gumawa ng ganito sa bata ay may ibang pakay. Hindi lamang sa bata, kundi pati sa iyo na rin, Gloria. Ang nagpapahirap sa kanya ay malapit sa iyo. Isang taong kilalang kilala mo. Matagal mo nang kasama. Buo ang tiwala mo sa kanya, pero ang puso niya puno ng inggit at kasakiman. Ayaw niyang may ibang taong napapalapit sa iyo. Hindi ako makapaniwala at hindi rin ako nakapagsalita. Ramdam ko ang panginginig ng tuhod ko at hindi ko rin malaman kung ano yung nararamdaman ko. Takot, galit o lungkot. Sinasadya niyang magtago, magpanggap at malinlang kayong lahat. Isa siyang tusong lobo na nagtatago sa anyo ng isang tupa. Napatingin sa akin si Ronron at katabi ko naman si Anita. Tahimik kaming lahat. Parang may humigop ng hangin sa loob ng kubo ni Tatang. Tinignan niya kami at marahang nagtanong. May naiisip ba kayo kung sino ito? Hindi ko alam kung bakit, Misteri. Pero sabay kaming nagsalita ni Anita. Sabay naming binigkas ang pangalang Belen. Ang babaeng laging nasa tabi ko, laging katulong, laging umaagapay sa akin. Pero hindi ko kailanman pinag-isipan siya ng masama. Siya ang naging kaibigan ko nang nagkagalit kami ni Anita. Siya ang naging tagapayo ko at lagi niyang sinasabi kung sino ang totoo at hindi. Pero ngayon ko lang napagtanto, siya pala ang ahas sa gitna naming dalawa. Isang paraan ang maaari nating gawin. Marahang wika ni Tatang Jeronimo habang nakatitig sa hugis ng tawas sa platito. Isang ritual upang ibalik sa kanya ang sumpa. Para siya ang lumuhod at siya ang tiklupin ng sarili niyang kagagawan. Paano po ang dapat naming gawin? Ibabato natin pabalik sa kanya ang sumpa. Hindi upang saktan siya,
kundi upang pilayan ang kanyang lakas. Kailangang makaramdam siya ng pangamba, matinding takot na siya naman ngayon ang nasa bingit. Sa ngayon kasi, iniisip niyang hawak niya kayo sa kanyang palad. Nilalaro lang niya ang sitwasyon. Pero oras na makaramdam siya ng panganib, saka lang siya matitigilan. Sumingit naman si Ronron. Mahigpit ang pagkakahawak sa kamay ko. Kung ano man po ang dapat gawin, gawin niyo po. Gumaling lang ang anak namin. Pero ang hiling lang po sana namin, walang buhay ang mawawala. Tumango naman si Tatang Jeronimo. Hindi ako kailanman kumitil ng buhay, iho. Isa akong tagapaggamot. Hindi tulad nila na walang habas kung pumatay. Ang gagawin natin ay bigyan lamang siya ng leksyon. Isang matinding kurot sa kanyang kaluluwa. Sapat para siya ay manliit, magduda at umurong. Tumahimik ang paligid nang marinig namin yun. Para kaming sabay-sabay na huminga ng malalim at lahat kami ay nagkasundo. Tinignan ko si Anita at nakita ko sa mga mata niya ang tiwala. Tama siya, Misteri. Napakagaling nga ni Tatang Jeronimo. Bawat kilos nito, bawat bigkas ng salita ay parang may ugat sa sinaunang karunungan. Hindi ito basta-basta nang gagamot. Para rin itong sundalong nakikipaglaban. Mag-iisang linggo na kaming hindi nakakatulog ng mahimbing. Laging umiiyak si Polly. Mainit ang katawan, nanginginig, at kung minsan pa nga, tila may kausap na hindi namin nakikita. Para bang may ibang humahawak sa anak ko at hindi ko alam kung paano ko siya mapapalaya. Pero nung gabing yun, sa mismong gabi ng ritual, may pag-asa akong nararamdaman. Tahimik lang ang paligid at nakatingin lang kami. Ang liwanag lang ng gasera ang sumisinag sa loob ng bahay. Naghanda na si Tatang Jeronimo. Suot ang kanyang simpleng pang-itaas na may mahabang manggas. Naglabas siya ng banig, kahon ng mga dahon, langis at isang maliit na garapon. Huwag kayong lalapit kahit anong mangyari. Manalig lang kayo. Inilatag niya ang banig sa gitna ng sala. Pinahiga namin doon si Polly nang hihina at walang kamalay-malay sa nangyayari sa kanya. Inumpisahan ni Tatang ang ritual sa pamamagitan ng pagdarasal. Pabulong, mabilis at may tono na tila sinasagwa ng hangin. Pagkatapos, pinahiran niya ng langis ang noo at dibdib ni Polly habang binubuksan ang isang maliit na kahon. May laman itong kakaibang mga bagay, Misteri, mga pinatuyong halaman, abo at pulang sinulid. Ngunit may isang bahagi sa ritual na hindi ko makakalimutan. Misteri, lumapit si Tatang Jeronimo sa pigsa ng anak ko sa bandang balikat na tila nagkakaroon na ng nana. Dahan-dahan itong binutas ni Tatang gamit ang pinainit na karayom at tiyan. Lumakas ang iyak ni Polly at halatang lubhang nasasaktan. Pero gaya ng sabi ng albularyo, huwag kaming makikialam. Mula roon ay kinuha niya ang isang maliit na uod na gumagapang sa loob. Buhay na buhay. Napasinghap ako pero hindi ako sumigaw. Nagkatinginan lang kami ni Ronron at pareho kaming natatakot pero patuloy na nagtitiwala. Inilagay ni Tatang ang uod sa isang garapon na may langis, ugat ng kung anong halaman at meron ding abo.
Ito ang kanyang katawan sa kabilang dulo, ang kanyang kahinaan. At doon ko lang naintindihan, Misteri. Ang uod ay konektado kay Belen. Habang binibigkas ni Tatang ang kanyang orasyon, unti-unting nagiging matamlay ang uod. Umiikot ito sa loob ng garapon, pero maya't maya tila nang hihina. Nakakaramdam na siya ngayon. Hindi niya sukat akalaing may tatapat sa kanya. Pinatong niya ang garapon sa gitna ng banig. Itinali ito ng pulang sinulid na para bang ikinukulong ang kaluluwa nito. Ngayon, ang huling hakbang. Pumikit si Tatang Jeronimo, sabay hawak sa kamay ni Polly. Mataimtim siyang pumikit, para bang pinakikiramdaman ang hininga ng bata. Pagkatapos nun, ay hinawakan naman niya ang kamay ko. Malapit na siyang gumaling. Bumibitiw na ang kapangyarihan ng sumpa. Nararamdaman ko. At tama nga siya, Misteri. Ilang sandali lang, tumigil na sa pag-iyak si Polly. Tumilat siya at parang lumiwanag ang kanyang mata, para bang muling nabuhay. Huminga siya ng malalim at sa kauna-unahang beses sa mahabang panahon, nagsalita siya. Mommy? Daddy? Misteri, sa sobrang tindi ng emosyon ko, napaiyak ako. Yumuko si Ronron, hawak ang kanyang dibdib, nagpasalamat sa langit. Ang uod sa garapon ay hindi na gumagalaw. Ayon kay Tatang Jeronimo, magpapakita si Belen ng kahinaan sa mga susunod na araw at matatakot na siya panigurado. Hindi niya aakalain na ang pinili niyang biktima ay may lakas at paniniwala na kayang bumangon. Babe, paano mo nalaman na si Belen ang may gawa nun kay Polly? Nung dumaan ako sa salon, nakita ko yung kaparehong tsokolate na bigay nitong si Anita. Nakabalot sa itim na tela at may kasamang kung ano-anong bagay na parang pangkukulam. Tapos nakilala ko agad yung bag. Ang may-ari nun si Belen. Teka, anong tsokolate yun, Gloria? Wala akong binibigay na pagkain sa kanya. Dahil hindi ko naman alam kung may allergic reaction ba siya sa mga pagkain. Kaya damit at laruan lang ang pinadala ko. Kung ganun, si Belen lang pala talaga ang naglagay ng tsokolating yun. Alam mo, hindi ko talaga alam kung anong kasalanan ko sa kanya. Okay naman kami. Pero, Anita, paano mo naman nahulaan na si Belen yung nasa likod ng kulam? Alam mo, matagal kong pinag-isipan yun eh. Hanggang sa napagtanto ko, pinagdugtong-dugtong ko lahat simula pa nung magkagalit tayo. Pagdating niya, kung ano-ano agad ang sinasabi niya laban sa'yo. Ayon sa kanya, naiinis ka raw sa presensya ko at ayaw mong makikialam ako dahil hindi mo naman daw ako boss. Pero hindi ko naman talaga agad pinaniwalaan yun. Kaso dumating yung panahon na bigla ka na lang nagalit sa akin. Bigla mo na lang sinabi na magkanya-kanya na tayo. Kaya naniwala ako na baka nga totoo yung sinasabi niya. Matapos nun, nakaramdam ako ng hindi maganda. Masamang pakiramdam na kahit sinong doktor hindi maipaliwanag. Namayat ako ng husto at laging balisa. Doon ko nakilala si Tatang Jeronimo at tinulungan niya ako. Oo, aaminin ko. Nung panahong yun, akala ko talaga ikaw ang nagpakulam sa akin. Pero ngayon, napag-isip-isip ko, si Belen pala yun. Ano? Teka. Unang-una, wala akong sinabing naiinis ako sa presensya mo.
Diba gustong gusto ko nga yung mga advice mo kasi mas mauta ka sa akin. Bilib na bilib nga ako sa'yo nun eh. At saka diba, usapan natin, partners tayo. Alam mo, kaya ako nagalit nun. Dahil sa likod ko, naghanap ka na pala ng lupa para sa sarili mong salon. Akala ko, gusto mo kong kalabanin. Pero Gloria, kanino mo lahat nalaman yon? Kay Belen, hindi ba? Oo, siya nga yung nagsabi nun. At bukod dun, marami rin akong narinig sa kanya na akala ko nagiging mata ko lang siya. Pinaniwala niya tayong loyal siya sa atin at nagsasabi siya ng totoo. Pero ang katunayan niyan, lahat yun gawa-gawa lang pala para mapaghiwalay tayo. At yung lupang hinahanap ko, ang totoo niyan, sorpresa ko yun para sa'yo kasi gusto kong magtayo tayo ng pangalawang branch. Alam mo, hanggang ngayon, walang laman yun kasi nakalaan talaga yun para sa salon natin eh. Nagkahingian kami ng tawad ni Anita. Nang magkalinawan kami ng oras na yon, hindi ko lubos maisip na dahil lang sa iisang tao at mga gawa-gawa niyang kwento, ang dekada naming pagkakaibigan ni Anita ay nagkalamat. Pero ngayon, mas malinaw na sa akin, siya talaga ang tunay kong kaibigan at hindi si Belen. Nang mga sumunod na araw, Misteri, inabangan kong pumasok ulit si Belen. Pero hindi na siya muling pumasok sa salon. Ayon sa ibang tauhan ko, kapag wala raw ako roon, nagpapakabos daw ang ugali nito. Ayon sa kanila, nagsasalita raw ito na hindi raw magtatagal ay siya na ang magiging amo nila. Amo naming lahat. At doon ko nga napagtanto na unti-unti lang pala niyang kinukuha ang tiwala ko at sisirain niya rin pala ako. Plano pala niyang agawin ang negosyo ko sa akin. Kaya nang magkita ulit ang landas namin ni Anita, natakot si Belen na baka masira ang mga plano niya at mabuking siya. Kaya pati anak ko, dinamay niya. Misteri, hindi ko siya mapapatawad sa ginawa niya. Sinubukan naming hanapin siya ni Anita pero hindi na namin siya naabutan sa kanilang inuupahan. Tinangay na daw niya ang kanyang anak at lumaya silang mag-asawa. Sa ngayon, Misteri, nag-iisa pa rin ang branch ng aking salon. Hindi dahil sa nagkagalit ulit kami ni Anita, kundi dahil mas nakaisip kami ng iba pa naming gustong negosyo. Ang lupa na kinuha niya ay ginawa naming kainan. Ang saya, Misteri, kapag gusto mo ang ginagawa mo, lalo na kung kasama mo ang kaakibat mo at tunay mong kaibigan. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Misteri. Sana po ay nagustuhan ninyo at makakaasa kayo na aabangan ko rin po ang mga susunod niyong kwento.